Kaya dapat talaga matrack natin kung may kinikita pa ba tayo o hindi. Kung wala na. Hindi, kung wala naman tayong kinikita, hindi pa tayo babiyahe, diba? Tama naman yung sinabi ng jeepney driver sa ano eh. Balita eh. 29 pesos mga pre. Pag nag 100 sana yung kilometer na tinakbo mo. Sana yung kilometer na tinakbo mo. 25 pesos mga pre. Ang maiuwi mo na lang, 54 pesos. Ganun. Magkano ba? Full tank po. 310 eh no. Ilang liters lang yun? 4 point ano lang. Grabe mga tol. Ito na lang natira sa 500 ko. 150 pre. Parang tatrabaho na lang ako para may panggas ako ah. Tapos ang ano, value added tax niya 33 pesos. Tapos may excise tax pa yan per liter. 10 pesos yun per liter. Eh 4 na litro yung ano ko. 4 na litro. 40 pesos din yung excise tax. Wait. Pumasok sa atin na delivery. Inverter, welding machine. Maliit lang daw eh. Kaya sa harap. Eh wala namang harap tong motor ko. Wala namang footboard to. Dapat nag-note siya, dapat ano, Honda Click or ano, Mio. Mapapaisip ka na rin lang talaga, no? Kung may kinikita pa ba tayo. Ano, di pa natin alam kung ano mga tol, kung mabibigyan pa tayo dun sa subsidy ng ano, ng TNBS. Hindi natin alam kung mabibigyan tayo doon. Pero may pinilapan na kami. Nagpinapan na eh. Sa Gcash daw si send. Pero depende pa yan mga tol kung mabibigyan ka o hindi mga tol. Kasi ilan lang naman ng ano doon, qualified doon. Siyempre mga malalakas lang bumiyahe. Kaya ako, sa isang buwan 100 rides lang ako. Hindi naman ako nagwa 150 rides. So natin na lang kung mabibigyan tayo doon. Kaya dapat talaga matrack natin kung may kinikita pa ba tayo o hindi. Kung wala na. Kasi kung wala naman tayong kinikita, ba't pa tayo babiyahe, diba? Tama naman yung sinabi ng jeepney driver sa ano eh. Sa balita eh. Ba't ka pa kami babiyahe? Wala naman na kami kinikita eh. Makaksay lang kayo ng oras dyan. Ibang TNBS naman na full time. Sabi nila, mas malaki na daw kinikita ng mga minimum wage. So yung mga tol, nakagawa na tayo ng spreadsheet. Dito natin i-calculate kung ano mga kinikita natin. Yung bawa, kunyari itong January 1, bumiyahe tayo ng January 1. Yung total fare natin. Kung magkano kinita natin, minus yung joyride commission, mga tol. Joyride commission, tapos yung matitira, yun yung net income. Tingnan din natin kung may nag-tip sa atin. Tapos kung ano yung total ng lahat-lahat. Tapos dito napapasok yung kung magkano yung nalis sa gas natin, mga tol. Tapos yan, kailangan natin ng systematikong paraan ito kung may kinikita pa ba talaga tayo eh. Kasi minsan, kunyari, bumabiyahe tayo, wala rin namang pasahero, kaya naggagapang-gapang tayo. Doon napapasok yung kilometer travel without fare. Wala siyang fare tol eh, kasi nagapang ka lang. Kaya tip lang talaga pag may mahalang gas. Huwag kayong maggapang-gapang. Tayo na lang kayo, kasi sayang yung gas eh. Yan. Ay, ito pala yung kilometer with fare. Kilometer with fare, ito yung kilometer without fare. Dito, pwede nyo lagyan yan kung ilan yung tinravel nyo sa Google Maps ng buong araw na yun. Tapos yan, kung ano yung current price. Ngayon, ang current price ngayon mga tol, 77. Kaya 77 ang ilalagay natin. Sample lang naman to eh. 77. Tapos yan yung magiging gas expense natin mamaya. H1. Kunyari, ito halimbawa na to sa first ride mo, naka 100 ka. 100. Yung 100 na yan mga tol, siguro mga nasa 7 kilometers yan. Minsan nga 7.5 ka eh. Ewan ko kung bakit. Dapat
105 na yun eh. Kunyari, walang nag-tip sa'yo. Diba? Walang nag-tip sa'yo. Ayan. 7 kilometers. 100 ang fare mo. Balik tayo dun sa unahan. Kinita mo, yung total fare na yun, 100. Siyempre, kakaltasan pa ni Joyride ng 20 pesos. Tapos, yung net income mo, 80 na lang mga tol. Wala kang tip kasi hindi nag-tip eh. 80 lang yung total talaga. Ngayon, dito na papasok yung palitan natin to ng ng kahit travel na lang. Yan. Kasi siyempre, di naman 7 kilometers lang yung babiyahin mo eh. Gawin natin 10 kilometers mga tol. Yung binyahe mo. Yan mga tol. Kasi pick up pa eh. Bihin na natin 2 kilometers yung pick up mo. 9 kilometers. Yan natin total of 9 kilometers. 19 pesos ang kaltas pa nun mga tol. Kasi 77 ang gas eh. 19 pesos. Dagdag yan doon sa gas expense mo. Di 60 pesos na lang. Gasless. Kakaltasan pa kasi ng gas yun eh. Total na kinita mo. Yung 80 na to mga tol. Kakaltasan pa yan ng 16 pesos ba. Kaya meron ka pang 60 pesos. Kumbaga ang kinatapusan mga tol, ang mapupunta lang talaga sa iyo 60% ng kinita mo. Kaya mga tol, kung worth it pa ba yung 60% na yan, di ba? Kasi 20% sa Joyride, tapos sa sobrang taas ng gas mga tol, naging 20% din yung gas. Dagdag 20%, di ba mayroon 19 pesos. Sabihin natin mag 100 pesos ang per litro. 25 pesos mga pre. Pag nag 100 sa 9 kilometer na tinakbo mo, 25 pesos mga pre. Ang maiuwi mo na lang, 54 pesos. Ganun. Diba? At least naman, napatunayan natin na may kinikita pa naman tayo at paano. Meron pa namang tirang 54 pesos. Balik natin sa 55. Dapat dati kasi 55 lang yung dati. Dapat 14 pesos lang kinikita ang gas natin. Kumbaga halos 10% lang. Halos 10% lang ng total na kinikita natin yung mapupunta sa gas. Ayan. Laki rin kasi ng 20 pesos na Joyride eh. 65 pre. Kung paano naman kinukuha yung gas sa gas mga tol. Ang computation niyan nandito sa baba. Ito. Hindi mo mapakita. Ayan, ito. Gas expense. Gas cost. Yung distance ng tinravel mo. Distance ng tinravel mo. Kunyari, yung katulad kanina, sa example natin, 7 kilometers yung mismong biyahe. Pero dahil may pick up pa yung mga tol, naging 9 kilometers. Yun yung total distance na total kung baga sa kinabuuan. Miles per gallon of your vehicle. Yung makikita nyo yung kilometer per liter sa mga motor natin. Katulad ko dito. Sa NMAX tol. Sa NMAX ito. 35 kilometer per liter lang yun. Yung Raider 150 ko nasa 30 kilometer. Mas matipid to Diamac yung 35. Yung 30 km per liter, iyak tayo sa gas dyan. Kaya di ko na ginagamit yan eh. Yung additional trip mileage na yun. Kung meron pang, di ba? Kung meron pang dagdag pa. Pero di na natin gagamitin yan. Tapos yun, per gallon, multiply lang naman. Yung presyo ng presyo ng gas. Ayan, 77 pesos na. Minsan nag-OET pa, di ba? Look natin sa 77. Kasi 77 yung gas natin. 19 pesos mga tol. Ibig sabihin, kung 1 kilometro ang travel mo, 2 pesos mga tol Tandaan nyo yan. Kung 35 km per liter yung 35 km per liter yung motor nyo, 2 pesos and 20 centavos bawat kilometro ang tinatakbo ang
ang ano nun, ang gastos nun. Sabihin na natin gamitin ko yung Raider 150, yung 35, palitan lang natin ng 30 kasi 30 kilometer per liter yun eh. Oh, 2.5. Kaya malaking ano na rin talaga yun. Malaking tulong na rin yung 35 kilometer per liter. Or naka-Honda Click ka. Gawin natin yung 40 ba ang kilometer per liter na? Halos dos lang. Pag matipid ang motor mo, malaking tulong din talaga. 2 pesos lang nagagastos mo per kilometer yan mga tol. Per kilometer. Balik tayo dun sa motor ko kasi motor ko 35 km per liter. Ayan. Ang ginagastos ko sa gas, 2.20 per kilometer. Mahal ang gas. So, sana may natutunan kayo. Sana may natutunan kayo dito sa spreadsheet natin. Hindi naman ako ganun kagaling, pero hanggang 12 rides lang yan eh. Hindi ako malakas bumiyahe eh. Hindi rin ako ganun kagaling gumawa ng spreadsheet. Papaturo lang din ako sa mga katrabaho ko. Hindi ko forte itong spreadsheet na to. Kaya simpleng-simple lang. Pero sana may natutunan kayo. No? Yun yung advice doon mga tol. Pag pabiyahe kayo, huwag kayong gagapang. Kung gusto nyo na talagang umuwi, wala, tanggapin nyo na malulugi kayo. Kasi pag binyahe nyo yun nang wala kayong sakay, ang laki talaga ng mapupunta sa gas. Kasi nga kung nabiyahe ka mga tol, nabiyahe ka talaga ng normal yung gapang pa nga lang dati, masakit na eh. Pag gumapang ka pa ngayon, ako po, pupunta na lang sa gas talaga yung pera mo. Isipin nyo na ganito yung competition mga tol. Sa 100, 40 pesos agad ang mawawala sa inyo. Pag gumapang ka, 60 pesos yung mawawala, 40 pesos yung meron ka. Pag di ka gumapang, nag-intay ka ng biyahe, yung 60 pesos, pwede mo pang maiuwi yun. Tapos yung 40 pesos, yun yung mapupunta kay Joyride tsaka sa gas. Sana natutunan kayo mga tol. Yun lang.